Kagagaling lang ng alyansa senatorial slate sa Pampanga para kunin ang endorso ng makapangyarihang pamilya ng mga Pineda. Laging major stop ang Pampanga sa kahit sinong national candidate dahil 1.4 million ang botante dito. Sa lokal na eleksyon nila, mainit na rin ang kampanya. Dahil matapos ang halos 10 taon, kumpleto ang tandem na babangga sa mag-inang Pineda sa Capitol. Major battleground na rin sa pagka-mayor ng San Fernando dahil kahit Tagalubao, lumipat dito ang mga Pineda para subukang mapaalis sa City Hall ang hindi nila kaalyadong si Mayor Vilma Caluwag. Makabukulat lapu, rin balugbog kamo, akakit kamo, nung nanong sitwasyon. Si dating Lubao Mayor Maylene Pineda Cayabyab ang lalaban kay Caluwag. Lalaban kay Lilia o Nanay Baby Pineda sa pagka-governor, si dating Candaba Mayor Danilo Bailon na kilala rito bilang poultry businessman na namimigay ng libreng manok. Lalaban kay Delta Pineda sa pagka-vice governor, ang nagbabalik na dating governor si Among Ed Panlilio na local icon ng Partido Liberal. Lumaban na si Bailon pagka-governor noong 2022. Hindi siya nanalo laban kay Governor Delta pero 41% ang botong nakuha niya. Nakumbinsi niya si Panlilio na tumakbo ulit para may katandem ngayong 2025 kahit dapat ay retired na si Among Ed sa politika. Kasi yung binabangga niya, pader ng hindi isamento pader ng bakal, ano? So, I was impressed. Ang dalawang tumatayong oposisyon sa mga Pineda, anti-gambling ang isa sa pangunahing plataporma. Nandyan ang pareho silang relihiyoso, pero para sa kanila nalulong na rin daw masyado sa sugal ang probinsya. Lulong. Kasi nga pagka tinanong mo kung sino yung nagsusuhat, almost 70%. At yan naging habits. Isipin mo, pagka nakasanayan mo yan, talagang akala mo, hanap buhay na. Kung pera lang ang pag-uusapan, limpak-limpak ang dumadaan dito sa Pampanga. Marami doon sugal. Sa mga nakaraang taon, 2 pogo ang na-raid dito na scam farm pala. Isa sa Clark, isa sa Porac. Sa Fontana rin ang naging mga safe house ng mga tinugis na Chinese na sangkot sa gambling. Kahit noon pang 2016 sa panahon ni Jack Lam. Ang koneksyon ng sugal, Pampanga at mga Pineda ay malinaw naman. Pero parang sikreto pa rin kung pagbulungan sa probinsya. Matagal nang inaakusahang weteng lord ang Pineda patriarch na si Bong Pineda. Ilang beses siyang nabanggit sa plunder trial noon ni former President Joseph Estrada. Ilang beses ding nabanggit ang pangalang Bong Pineda sa samut-saring investigasyon ng Kongreso pero walang umusbong na kaso sa kanya. Malapit na kaibigan ng mga Pineda si former President Gloria Macapagal Arroyo. Si Bong Pineda ang nasa likod ng isa sa dadalawang legal noon na online sabong operators pero isinara nung sumabog ang issue ng mga nawawalang sabongero. Siya rin ang president ngayon ng malaking Royce Casino sa Clark. Mailap sa publiko si Bong Pineda pero lumabas siya ngayong kampanya kasama ng mga lokal na opisyal. Senyales daw na kinoconsolidate ng pamilya Pineda ang kanilang puwersa. Papunta na nga raw sa pagiging gambling state ang Pampanga. Kontrolado ang politika. Minsan pati raw simbahan dahil nagdodonate ng mga pampagawa ng parokya, sabi ni Panlilio. Kaya ang plataporma nilang mag-running mate gagawa ng maraming trabaho. Mula pagsasaka, pangingisda, babuyan at manukan para malibang sa trabaho ang mga tao at hindi sa sugal. May mga sumusuporta sa kanila dahil mismo sa pangakong ito. Yung tumataas na krimen, lalo na sa part ng mga city, ganyan. Tapos yung mga online sugal kasi isa sa mga dahilan ng krimen yan. Daang-daang Kapampangan. Pero institusyon na ang mga Pineda sa Pampanga, kabila ang ayuda. At natatakan na rin ng alagang nanay ang free healthcare program sa buong probinsya. Free dialysis center. Kaya inaasahang magiging mainit ang labanan sa San Fernando dahil healthcare din ang tumatak sa pamumuno ni Mayor Vilma Caluwag. Sikat sa TikTok sa pagbablog ng buhay mayor at pati buhay mayaman. Nagka-free dialysis kasi sa San Fernando mula nang maupo si Caluwag na may-ari rin ng isang ospital. Tinalo ni Caluwag ang pambato ng mga Pineda noong 2022
Pero ngayon, mismong Pineda ang lalaban sa kanya. Nadala pa rin ang free healthcare na pangako ng pamilya. Kung ano man ang mangyari this coming election, I am ready. Pwede naman akong bumalik sa private life ko. Hindi ko naman pangkabuhayan yung politics. I just want to serve the people. Maraming residente ang nababahala sa krimen sa probinsya. 6 na ang lokal na opisyal na pinapatay mula 2022. Dito rin ang warehouse na pinagdalahan ng shabu noong 2023. Para kay Panlilio, lahat ng ito ay may kinalaman sa sugal. Bakit naging sobrang makapangyarihan ang isang dinastiya? This will take time, I know, but at least mayroong conscious effort, to win them away from this mentality. Pero gaya na rin siguro ng sugal, lulong din naman ang Pilipino sa pagboto sa mga pamilya. Bilang political microcosm ng buong bansa, kapag nanalo daw ang mga opposition candidate dito sa Pampanga, baka magmitsa ng mas malaki pang people's movement laban sa iba pang dinastiya. Napakalaking responsibilidad na iatang sa mga Kapampangan, gayong ang gusto lang naman nila ay ang buhay na maginhawa at payapa. Lian Buwan, Rappler, Pampanga.